Hello, good day. So, ngayon naman, ang gagawin natin is magko-configure tayo ng firewall sa server. Okay? Pero ito naman is dynamic IP addressing naman ang gagamitin natin. Then magagamit tayo ng ibang device. Okay? Gagamit tayo ng ibang network device naman. Instead na router, instead na switch naman, gagamitin naman natin is hub. Okay? So, kung gusto nyong makita rin yung mga ibang videos about hub naman and router, meron po ako dyan sa may playlist. So, tingnan nyo na lang po dyan. Okay? Sa aking channel. Then now, gagawin natin ngayon is yung mag-drag tayo ng isang server. Yan. Okay? Tapos, next is mag-drag tayo ng tatlong computer natin. Yan. So, tatlong computer. And then, mag-drag din tayo dito ng isang hub. Okay? So, sa network device, then click natin yung hub. Ayan. Okay? Tapos, click, lagay natin dito. Okay? So, hub naman yung gagamitin natin. Now, next is, maglalagay tayo ngayon ng kable dun sa ating computers. So, gagamit tayo ng, wait lang, maglagay lang muna ako dito na, sige, ganun na lang. Okay. So, this one, PC number 2, PC number 3, or PC number 4. Or, sabi natin PC number 1, 2, and 3. It doesn't, ano naman yan, okay lang yan, kahit ano yung PC number yan. Okay, then, gamit tayo ng itong cable na to, yung straight through cable. Okay, tapos click natin dun sa ating server. Tapos lagay natin sa Fast Ethernet. Tapos click natin yung hub natin tapos sa Fast Ethernet. Yan. Okay? The next, ganun din po. Okay, so ngayon, ang i-connect naman natin yung hub dun sa ating mga computer. Okay? Yan. So Fast Ethernet 1, tapos Fast Ethernet. Yan. Okay, then click natin ulit yun. Fast Ethernet, tapos ito. Yan. Okay, then next, last one, ito naman. Okay, tapos ito. Yan. Okay? So now, next that we are going to do is i-click natin yung server natin. Okay? So magko-configure tayo ng firewall ngayon. Okay? So pero bago natin i-configure yung firewall natin, is i-configure muna natin yung ating dynamic IP addressing. Okay? So punta tayo sa may desktop. Okay? Tapos i-click natin yung IP configuration. Though this time, hindi static ang gagamitin natin. We will be using dynamic. Okay? Tapos, dito sa may IP address niya, no. Sa server, static yung gagamitin natin. Pero yung sa mga client natin is dynamic yung gagawin natin. So, assign natin dito, class C ang gagamitin ko, 192.168.0.1. Okay, for my IP address. Then sa subnet mask, okay na yan. Auto-generated na yan. Okay? Then, next is i-close natin ito. Punta tayo sa may config. Yan, sa config. Then, click natin yung, hanapin natin yung DHCP. Yan, so i-click natin yung, no, hindi yan. Okay, so hanapin natin yung services. Yung ito. Yan. So, services, DHCP. Tapos, i-click natin yung on. Yan, on. Okay, so click natin yung on. And then, punta tayo sa may HTTP. HTTP yan. So, dapat naka-on yan. Naka-on din. Okay? And then, ano pa ba? Okay, so DHCP. Okay, on. Tapos, ito. Click natin yung add. Okay, tapos save. Kalimutan ko. Dun sa may DHCP, pagka-on, click yung add, tapos save para magkaroon tayo doon. Okay, the next is, close natin ito. Punta tayo sa punta tayo sa server pa rin. Okay, then click natin yung firewall. Saan na yung firewall? Desktop, okay, tapos firewall. Okay, then iyon muna natin yung firewall ng server natin. Then maglagay tayo dito ng i-deny natin ang ICMP. Okay, tapos remote natin 0.0.0. Okay, then dito is 255.255.255.255. Okay, then save, tapos add. Okay, next naman is we're going to click on allow naman tayo. Allow natin ang internet protocol.
then 0.0.0.0, and then subnet wildcard mask 255.255.255.255. Oops, sobra. Then click natin yung save, tapos add. Okay? Then pag okay na, close natin yan. Okay? Then punta tayo kay PC number 2. Ito, yung unang PC natin. Okay? Then click natin yung kanyang desktop tayo. Okay? And then IP configuration. Then select natin is dynamic. Okay? So DHCP. Okay? So makita nyo dyan, yan na. Okay? So automatic nag-assign na ng IP address sa yung ating server doon sa ating computer number 2. Okay? Computer number 1 ng IP address niya. Okay? So dynamic IP addressing. Okay? So next, punta naman tayo sa PC number 3. Okay, then click natin yung desktop, internet control protocol, doon sa configuration, DHCP, antay lang natin, ayan, number 3 naman siya. Okay, then next, PC number 4, click natin yung desktop, IP configuration, dynamic, or DHCP, then yan, meron na siyang IP address. Okay, then punta tayo sa my PC number 2, okay, check natin kung gumagana yung ating firewall configuration. Check natin yung command prompt. So i-type natin dito yung check, ilagay ko muna yung ano no. Okay, IP address nito. So yung server natin 192.168.0.1. Okay, tapos ito 192.168.0.2. Ito naman 192.168.0.3. And this one is 192.168.0.4. Okay? Then okay. Next is go to the first computer. Tapos, select natin yung command prompt. Tetest natin, piping natin si server. So, ilagay natin dito, ping 192.168.0.1. Okay, so ipiping natin si server. Tingnan natin kung merong naka-disable na pa or naka-deny ba yung ICMP. So, check natin. Dapat timeout ang lalabas ito. Ayan, so request timeout, meaning gumagana yung ating firewall na sinet up dun sa ating server. Okay, same thing with pag sa PC3, command prompt natin yan. So i-ping 192.168.0.1, ping natin yung server natin. Ayan. So wala rin. Okay? Now, pwede rin natin i-click yung PC number 2, click natin yung browser natin, pero di ba naka-enable ang internet protocol? So dapat ito ay ma-access pa rin natin yung server natin using the browser. So 192.168.0.1, ayan, so gumagana siya. So meaning gumagana yung ating firewall configuration sa ating server. So this time naman is dynamic IP addressing. So yung nakaraan naman is static IP addressing naman yung ginawa natin. So, test natin yung ito. Ito is ICMP pa rin ang ginagamit nito. Yan. So, makita natin is failed. Okay. So, pag chinek naman natin ito, yan. Okay. So, failed din. Okay. So, gumagana yung ating configuration ng firewall. Okay. Sa ating server using dynamic IP addressing. Okay. So, thank you for watching and don't forget to subscribe and thank you. Bye-bye.